Jake, nahihibang ka na ba? Balak mo akong ikulong sa bahay na ito. Pwes, hindi ako papayag, galit kong sigaw dito. Kaya lang, parang walang narinig na tuloy-tuloy lang ang hakbang nito paalis. Tinangka ko pa itong habulin kaya lang pagkalabas nito ng bahay, tuluyan na itong sumakay ng kotse at nag-drive paalis. Naiinis naman akong nasundan ng tingin. Lumapit pa ako ng gate pero pinigilan ako ng mga gwardya. Takot marahil na lumabas ako pero wala akong balak na umalis sa bahay na ito na hindi kasama si Gianna. Madam, balik na po kayo sa loob ng bahay. Pasensya na po, pero kailangan po naming sundin ang nais ni Sir. Kapag malaman po kasi niya na pinalabas namin kayo, kami naman po ang mayayari. May mga pamilya din po kaming binubuhay. Madam, wika ng gwardya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mariin na maipikit ang aking mga mata. Ano ito, dahil sa kagaguhan ni Jake, kailangan talaga may mga taong madamay? Shit! Pero hindi pwedeng ikulong ako ng lalaking iyon dito sa loob ng bahay na ito. Hindi pwede lalo na at may sarili din akong buhay at tiyak akong mag-aalala ang kapatid ko kapag hindi ako makauwi ng penthouse. Jake, talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Nababaliw ka na nga, galit kong bigkas. Pagkatapos kong sabihin na ang katagang iyon, mabilis di akong naglakad papasok ng bahay. Diretso ako ng dining area kung saan nadatnan ko si Gianna na ganadong kumakain. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Ang bahay na ito ay naging tirahan ni Gianna simula baby pa ito. Sanay itong kumilos dito sa bahay na ito and now, tingnan mo nga naman. Feeling at home ang anak ko at kahit na hindi ito nagsasalita alam kong miss na din ng anak ko ang bahay na ito. Mommy. Look ang sasarap ng mga foods. Totoo ang sinabi ni Daddy sa akin kanina na puro mga favorite natin ang ipinahanda niyang mga pagkain. Nakangiting wika ni Gianna sa akin nang mapansin nito ang presensya ko. Pilit naman akong ngumiti. Naglakad ako palapit dito at naupo sa tabi nito. Wow, talaga. At least kahit papaano, generous pa rin naman pala ang daddy mo. Nakangiti kong sagot. Yes po, mommy. Alam niyo po, matagal kong hindi kinakausap si daddy pero hindi po siya nakakalimot na magpadala ng mga gifts sa akin habang nasa bahay ako nila lolo at lola. Palagi din po siyang tumatawag sa akin kaya lang hindi ko siya sinasagot. Galit po ako sa kanya, nakalabi nitong sagot sa akin. Do you miss him? Tanong ko din naman kaagad dito. Nabitawan nito ang hawak nitong kutsara at tinidor at malungkot na tumitig sa akin. Super miss ko na si daddy. Kaya lang, niloko niya po kayo mommy. Sinaktan niyo po kayo kaya hate ko na siya. Bakas ang lungkot sa mga mata na sagot nito sa akin. Para namang biglang kinurot ang puso ko. Ngayon ko lang din tuluyang na-realized na sa hiwalayan ng mag-asawa, anak talaga ang pinaka-apektado sa lahat. Kagaya na lang ni Gianna. Alam kong kaya nitong umiti sa harapan ko pero deep inside, alam kong malungkot ang anak ko. Gustuhin ko man sanang bigyan ng kumpletong pamilya ang anak ko, pero tumututol naman ang kalooban ko na muling makasama si Jake. Hindi na kami pwede. Masyado nang masakit ang mga nangyari sa pagitan naming dalawa, kaya naman kailangan kong panindigan ang ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na ito babalikan pa. Hindi ka dapat magalit sa daddy mo. Tandaan mo anak, nobody's perfect in this world. Tao lang ang daddy mo at kahit nagaano pa kalaki ang kasalanan niya sa akin, hindi ka dapat magalit sa kanya. Labas ka sa away naming dalawa, anak. Pilit ang ngiti sa labi na sagot ko dito. Napansin kong natigilan naman si Gianna. Tumitig sa malayo habang napapansin ko ang luhang biglang pumatak mula sa mga mata nito. So, ibig mo pong sabihin, naging bad daughter po ako kay daddy, mommy. Ilang beses po kasi akong tinangkang kausapin at lapitan ni daddy pero nilalayuan ko siya palagi. Galit po kasi ako sa kanya. Akala ko po kasi noon, patay na po kayo at siya po ang sinisi ko. Naluluha nitong wika. And I am sorry, anak. Sorry kung kailangan kong magkunwari. But, hindi ka dapat magalit ng sobra sa daddy mo lalo na at gumagawa naman pala siya ng paraan para mapatawad mo siya. Isa pa, kahit na pagbabalik-baliktarin mo man ang mundo, ama mo pa rin siya. Nanalaytay sa ugat mo ang dugo na mula sa kanya, kaya dapat lang na mahalin mo siya. Mahinahon kong bigkas. Hindi ko alam kung paano ko nasasabi ang katagang ito, pero base on the experience na din siguro. Ayaw kong magtanim ng galit ang anak ko sa ama niya.
Ayaw kong matulad sa akin si Gianna na ilang taon ko ding natiis ang sarili kong mga magulang pero sa kagipitan, sarili kong mga magulang din pala ang naging kakampi ko. Kung totoosin, walang-wala ang laki ng kasalanan ng mga magulang ko sa kasalanan na nagawa ni Jake sa anak naming si Gianna. I mean, sa akin lang naman nagkasala si Jake kaya hindi. Dapat madamay si Gianna dito. Ayaw ko ding lumaki at magdalaga ang anak ko na may nararamdaman itong galit sa ama. Ayaw kong maapektuhan ang emotional at mental health ng anak ko. Okay po, Mommy. Makikipagbati na po ako kay Daddy. Nakangiting sagot ni Gianna sa akin. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko na ang sigla sa boses nito. Lalo tuloy akong nakaramdam ng matinding guilt sa puso ko. Parang approval ko lang kasi ang hinihintay nitong si Gianna para muling makipagbati sa ama nito Good girl. Oh, sige nakain ka na muna. Nakangiti kong wika at ako na mismo ang nagdagdag ng pagkain sa pinga nito. Mommy, nasaan po pala si Dad? Hindi po ba siya sasabay sa pagkain sa atin? Tanong naman ito. Natigilan naman ako. Pilit na umiti bago ako nagsalita. Umalis ang daddy mo, anak. Alam mo naman siguro na hindi kami okay ng daddy mo, di ba? Saka may mga bagay kaming hindi na pagkakasunduan kaya naman nag-walk out. Ganoon po ba? I understand po. Pero paano po tayo babalik ng penthouse? Mom, I know na ayaw mo sa idea ni Dad na dito na tayo titira, pero namimiss ko na din po ang bahay na ito Pero, okay lang din naman sa akin na kahit nasa penthouse tayo. As long as kasama kita, masaya na po ako doon. Wika nito. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, muli itong bumalik sa pagkain. Samantalang bigla naman akong napaisip. Pambihira, malaki na nga pala talaga itong si Gianna. Pasimple na kung bumabanat Sinabihan ko lang na makipagbati na ito sa ama, pero para bang approve dito na bumalik na kami sa bahay na ito. Heist, ang hirap. Paano ba babalik ng bahay kung hindi na kami okay ng ama nito? Mom, ayaw niyo po bang kumain? Maya-maya muling tanong ni Gianna sa akin. Mabilis naman akong sumandok ng pagkain at inilagay ko iyon sa aking pingan. Of course kakain ako. Hindi ko alam kung anong oras babalik iyang ama mo, lalo na at ibinili niya sa guard na hindi daw tayo pwedeng lumabas hanggat hindi niya sinasabi. Seryosong sagot ko dito. It's heavy, si Daddy talaga. Lumalabas na kaagad ang pagiging possessive niya. Hayaan niyo na lang, Mom. Dito na lang tayo matulog lalo na at gabi na. Saka, injured po kayo. Kung dito tayo, kapag sumakit ang ulo mo, pwede ka agad tawagan ni Daddy ang family doctor para tingnan ang kalagayan mo. Nakangiting sagot nito sa akin. Hindi na ako umimik pa. Gusto pala talaga ni Gianna na magstay sa bahay na ito kaya bahala na. Kahit saang angulo tingnan, hindi din naman kami pwedeng lumabas dito hanggat hindi sinasabi ni Jake. Tiyak kasing kahit na ano ang pakiusap ko, magiging bingi ang mga guards para palabasin kami Siguro, tatawagan ko na lang ang kapatid kong si Janu. Magdadahilan na lang ako or di kaya sasabihin ko na lang na nasa mansion akong biyanan ko para wala nang maraming tanong. Isa pa, ayaw kong mag-alala ang kapatid kong iyon. Tahimik kaming kumain ni Gianna. Hanggang sa natapos kaming kumain, hindi na talaga umuwi si Jake. Iniisip ko na lang na baka nasa kandungan ni Jolene. Pagkatapos kumain, sumabay na ako sa kwarto ni Gianna. Chinek namin pareho kung may pamalit damit pa ba itong magkakasya dito, lalo na at kailangan na nitong magpalit ng damit. Naka-school uniform pa rin kasi ang anak ko at kailangan nitong mag-freshen up bago matulog. Wow, loko, ang dami kong bagong damit, Mommy. Ani ni Gianna sa akin. Kahit ako nagulat din halatang puro bago. Ang mga damit na nandito sa walk-in closet ni Gianna dahil may mga price tag pa. Bakit ngayon mo lang ba ito nakita? Nagtataka kong tanong. Nakangiti naman itong tumango. Opo. Ngayon lang po ulit ako nakapasok sa dati kong room dahil kina lola na po ako tumira. Ibig palang sabihin, binibilhan ko ni Daddy ng mga damit kahit na hindi na ako dito nakatira. Nakangiti nitong sagot sa ako. Para namang may biglang sumundot sa puso ko. Siguro nga, mahal naman talaga ni Jake ang anak namin Pinipilit pa rin itong magpakatatay kay Gianna sa kabila ng mga nangyari. Okay, sige. Maglinis ka na ng katawan mo para makapagpahinga ka na. Siya nga pala, baby.
Dito na din ako matutulog sa kwarto mo ha. Tabi tayo. Nakangiti kong wika. Sure, mommy. Gusto ko din po nakatabi. Ko kayong matulog. Nakangiti nitong sagot sa akin. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na itong naglakad papasok ng banyo. Samantalang nagpasya naman akong pumunta na muna sa kwarto naming dalawa ni Jake. Kailangan ko din kasi ng pamalit na damit at magbabaka sakali ako na baka may mga damit pa akong naiwan doon. Mabuti na lang talaga at hindi nakalock ang kwarto naming dalawa ni Jake, kaya malaya akong nakapasok sa loob. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat ng pagkapasok ko sa loob ay napansin kong parabang wala namang nagbago dito sa loob ng kwarto. Sa itaas ng headboard na kama, nandoon pa rin ang portrait ng picture noong ikinasal kaming dalawa ni Jake. Ang kulay ng kurtina, sapi ng kobre kama ay ganoon pa rin na ng kulay. Nag-iba lang ng disenyo ang kurtina pero sa kulay, ganoon pa rin. Paborito ko kasi talaga ang may gold touch ng kulay dahil maaliwala sa mga mata kong tingnan. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Ang balita ko ibinahay na ni Jake si Jolene, kaya lang napapansin kong parang may gumagamit. Naman sa kama. Medyo magulo kasi ang bedsheets eh. Siguro, umuwi pa rin dito si Jake palagi sa bahay na ito at dito din ito natutulog sa kwartong ito. Dahil mag-isa lang naman ako dito sa silid, nagpasya akong maglakad-lakad na muna sa buong paligid. Napatitig ako sa kabilang bahagi na kung saan napapansin kong may katamtamang laki ng office table. May laptop na nakapatong at iba pang mga papeles. Pinakialaman ko na at ganoon na lang ang pagkagulat ko dahil nakita ko ang pangalan ng restaurant na alam kong pag-aari din ni Jake. Ang Elena's Buffet International Cuisine at sa loob lang ng 2 taon nakapag-produce na kaagad ng 4 na branches at ngayon tinatrabaho na ang pang-5 branch. Aware din akong sinipa din si Jake ng mga magulang nito. Tinanggal din daw sa pagiging Chief Executive Officer ng De La Fuente Group of Companies at nagtayo si Jake ng sariling negosyo. Iyon nga ang Elena's Buffet International Cuisine na hindi ko alam kung bakit sa pangalan ko pa talaga kinuha ang pangalan ng nasabing restaurant. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapailing. Sa tabi ng laptop may nakita akong picture frame kaya kaagad ko iyong dinampot. Halos maluha ako nang makita ko kung sino ang mga nasa larawan. Kaming tatlo ni Jake, giyan na larawan pa noon ng isang masayang pamilya. Ni hindi ko na nga napigilan ang mapahikbi. Kakaibang lungkot ang kaagad na bumalot sa buo kong pagkatao. Bago ang away naming dalawa ni Jake, dahil sa contraceptive issue, larawan pa kami ng isang masayang pamilya eh. Nagmamahalan at higit sa lahat kontento sa buhay. Not until na nagluko si Jake. Nagawa nitong pumatol sa ibang babae at pinabayaan ako nitong magdusa sa sakit ko. Parang napapaso akong kaagad na nailapag ang larawan. Hindi ko na kayang. Titigan pa ang nasabing larawan kaya naman mabilis na akong tumalikod. Pasimple ko ding pinunasan ang luha sa aking mga mata at dumiretso ako ng banyo para maghilamos. Tutal, wala naman si Jake eh. Pwede akong gumamit ng banyo hanggat gusto ko. Kaya lang pagpasok ko ng banyo, muli akong nakaramdam ng lungkot. Paano ba naman kasi ang amoy ng banyo ay katulad pa rin ng dati? Ang ginamit na air freshener ay katulad sa pabango na paborito ko. Lavender at pagtingin ko sa mga shampoo at iba pang mga pang-personal hygiene, doon ko napagtanto na katulad pa rin ang dati. Nandito pa rin ang mga paborito kong sabon na ginagamit sa pang-araw-araw. Pati mga pampaganda. Although, lahat naman ay bago dahil nakasealed pa, pero nakakaiyak isipin na mukhang nag-effort si Jake na panatilihin sa dati ang lahat. Na para bang dito pa rin ako nakatira sa bahay. Na ito. Jake, bakit mo ito ginagawa? Sinadya mo ba ito para kapag makita ko, lalambot ang puso ko sa iyo? Sa palagay mo ba, kaya pa kitang patawarin sa lahat ng kasalanan na ginawa mo sa akin? Mahina kong bulong sa aking sarili. Imbes na gagamit ako ng banyo, wag na lang. Sa banyo na lang ni Gianna ako maglilinis ng katawan. Baka ma-depress lang ako kung mananatili pa ako ng matagal dito sa banyo at silid na ito eh. Para kasing nandito pa lahat ng alaala. Lahat naka-intact pa at bigla kong na-miss ang nakaraan namin ni Jake. Nakaraan na gusto ko ng kalimutan dahil kahit nagaano pa kasaya iyon, mas nangingibabaw ngayon ang pait at pagdurusa sa puso ko. Nagpasya akong tumingin na lang ng damit na pwede kong pamalit sa suot ko ngayon.
Sana lang talaga meron pa akong magamit pero nang makapasok ako sa loob ng walk-in closet, kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Ang closet ko kasi ay punong-puno ng mga gamit. Nandito ang mga luma kong mga gamit. May mga bago din na hindi ko naalala kung ako ba talaga ang bumili noon. Jake, bakit mo ito ginagawa? Bakit hanggang ngayon, gusto mong iparamdam sa akin na special pa rin ako? Mahina kong sambit sa aking sarili. Kabisado mo pa rin pala kung ano ang paborito ko. Pero bakit nagawa mo akong lokohin, Jake? Mahina kong sambit. Muli na naman akong naluha. Gusto kong sumigaw lalo na at hindi ko alam kung ano ang maramdaman ko sa sandaling ito. May bahagi ng puso ko na nagsasabi na mahal naman talaga ako ni Jake, pero may isang bahagi naman na tama na. Hindi na ako dapat pang mabuhay sa nakaraan. Kailangan ko nang iwasan si Jake kung ayaw kong masaktan ulit. Nakaka-moved on na ako eh. Mommy, kayo na po ang gagamit ng banyo. Malalim ang aking iniisip at hindi ko mapigilan ang mapapitlag nang narinig ko ang boses ni Gianna. Ni hindi ko nga alam kung paano ako nakabalik sa silid nitong anak ko eh. Mahigpit ko pa ring hawak ang damit pantulog na nakuha ko sa silid naming dalawa ni Jake. Okay, baby. Magbihis ka na kaagad ha? Teka lang, marunong ka na bang magpatuyo ng hair mo? Seryosong tanong ko sa anak ko. Naligo pala ito at nakabathrobe lang na lumabas ng banyo. Yes po, mommy. Big girl na po ako and I know po kung paano patuyuin ang aking hair. Nakangiting sagot nito sa akin. Good. Oh, sige na baby. Go ahead na. Gagamit lang ng banyo si mommy at nang. Makatulog na tayo. Nakangiting kong wika at pagkatapos noon, pumasok na ako sa loob ng banyo. Ginawa ko lang ang aking evening routine. Hindi na ako naligo dahil ayaw ko munang galawin ang benda ko sa aking noo. Nauntog ako kanina sa loob ng sasakayan dulot ng aksidente at mabuti na lang talaga at ito lang ang napala ko. Next time kasi, kailangan ko talagang masiguro palagi na naka-seatbelt ako para kapag may mga aksidente na magaganap kagaya ng kanina, safe ako. Pagkatapos kong gawin ang aking evening routine, lumabas ako ng banyo kung saan nadatnan ko si Gianna na nakahiga ng kama. Mukhang inaantok na ito kaya naman nakangiti na akong tumabi dito. Good night, baby. Mahina kong sambit. Hinalikan ko ito sa noo samantalang buong paglalambing na yumakap naman ito sa akin. Good night, mommy. I love you, Po. Nakangiti nitong bigkas. I love you too. Ilang saglit lang, naramdaman ko nang nakatulog na ito. Pinipilit ko ang sarili kong matulog pero hindi talaga kaya. Siguro dahil halos maghapon din akong tulog kanina kaya ganoon. Kahit na ano ang gawin, ayaw talagang pumikit ang aking mga mata, kaya naman wala na akong nagawa pa kundi ang dahan-dahan na bumangon. Kung pipilitin ko kasing matulog, baka sumakit lang ang ulo ko eh. Inayos ko muna ang kumot ni Gianna bago ako nagpa siyang lumabas ng silid nito. Dumiretso ako ng kusina para uminom ng tubig. Tulog na ang halos lahat dahil 11:00 na pala ng gabi. Mukhang hindi umuwi si Jake sa bahay na ito. Wala kasing palatandaan na umuwi ito. Siguro nasa kandungan ni Jolene kaya ganoon. Gayunpaman, nang maisip ko ang bagay na iyon, hindi ko pa rin maiwasan na makaramadam ng lungkot. Haist, masakit pa rin palang isipin na may iba na si Jake. Pero bakit? Ano pa ba ang gusto ng Jake na ito? Bakit niya pa ako ginugulo kung may Jolene na sila? May anak na nga sila, di ba? Gusto ba akong gawing kabit ng lalaking iyon? Mahina kong bulong sa aking sarili. Pagkatapos kong uminom ng tubig, nagpa siya akong maglakad-lakad na muna sa labas ng bahay. Nang tuluyan na akong nakalabas ng bahay at hindi ko mapigilan ang mapayakap sa aking sarili nang humampas sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Vermonts na pala kaya siguro ganito ang temperature kahit gabi na. Ayos lang naman na maglakad-lakad ako sa may gilid ng swimming pool patungo ng garden dahil disente naman itong suot kong damit pantulog. Nakapajama at blouse ako kaya ayos lang. Isa pa, feeling ako na lang din yata ang gising ng sandaling ito. Habang naglalakad-lakad ako, hindi pa rin talaga mapigilan ang muling maalala ang mga nakaraan na nangyari sa buhay ko dito sa bahay na ito. Siyempre naman, 8 taon din kaya akong tumira sa bahay na ito at sa 8 taon na iyon, kay daming mga magagandang alaala ang nabuo.
Dito nag-umpisa ang lahat-lahat sa pagitan naming dalawa ni Jake. Ang dating mahirap kong buhay ay biglang nagbago. Nagmistula akong prinsesa ni Jake. Akala ko talaga, wala nang katapusan ang ligaya pero nagkamali ako. Lahat pala talaga ay maihangganan kaya naman dapat din talagang mag-move on na. Nasa ganoon akong senaryo nang marinig ko ang pagbukas ng gate. Narinig ko din ang pagdating ng isang sasakyan kaya dali. Dali akong naglakad patungo doon kung saan nakita ko ang isang kotse nakakahito lang sa driveway. Lumabas ang isang lalaki, umikot sa kabilang bahagi ng sasakyan at binuksan ang pintuan kasunod noon, nakita kong mula sa loob, inalalayan nitong makababa si Jake. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka. Ano ang nangyari? Dahil sa tawag ng kuryosidad, nagpa siya akong lumapit. Nakita naman ako kaagad ng lalaking nakaalalay kay Jake na ngayon ay namukhaan ko na. Siya yung personal driver ni Jake eh. Good evening po, ma'am. Pasensya na po kayo pero hindi ko po napiglan si sir na uminom ng alak eh. Lasing na lasing po siya. Ani nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo. Pinakatitigan ko nga si Jake at nang mapansin ko ang mapula nitong mukha at nakapikit nitong mga mata, confirm lasing ang loko. Bakit dito mo siya iniuwi? Hindi ba't may bahay iyan siya kasama ni Jolene? Hindi ko mapigilang tanong dito. Ano ba naman iyan? Ayaw kong makita itong Jake na ito tapos uwi din palang lasing. Wife? Wife, ikaw ba iyan? Sabi ko na nga ba hindi mo ako, matsitiis, bulol na bigkas naman ni Jake. Abat may malay tao pa pala eh. Akala ko pa naman tulog na ang gago. Madam, dito naman po palaging umuwi si sir. Bihira lang po siya kung dumalaw sa bahay ni Jolene. Iyon ay kung gusto niya lang pong makasama ang anak niyang si Jason. Sagot naman sa akin itong driver ni Jake. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay. Bumuntong hininga bago umatras. Okay. Sabi mo eh. Dalhin mo na iyan sa kwarto at nang makapagpahinga na iyan. Baliwala kong sagot at pagkatapos noon, mabilis na akong naglakad paalis. Kunwari wala akong pakialam. Kung lasing man si Jake bahala siya. Bahala na ang mga tauhan nito ang mag-aasikado dito. Wala na akong pakialam sa taong iyon. Kung nalasing man ito, problema na nila iyon. Patuloy ako sa paglalakad-lakad sa buong paligid. Sobrang tahimik ng gabi. Sobrang ganda ng kapaligiran. Aaminin ko sa sarili ko na sobrang namiss ko ang lugar na ito. Kung titingnan para akong tanga na naglalakad-lakad sa paligid gayong gabi na. Wala eh, ayaw kasi talaga akong dalawin ng antok. Madam! Madam! Kasalulukuyan akong nakatanaw sa malawak na swimming pool nang wala sa sariing napalingon ako nang may marinig akong boses babae. Hindi ko mapigilan ang magtaka nang mapansin ko si Manang. Isa sa matagal ng kasambahay sa bahay na ito. Manong, ano po iyon? Bakit gising pa kayo? Nagtataka kong tanong dito. Totoo naman kasi eh. Ano ba ang meron? Bakit gising pa itong si Manang? Naku, madam, pasensya na po sa isturbo. Kinatok po kasi ako ng driver ni Sir Jake. Ano po kasi eh, asikasuhin ko daw po ang amo namin kasi lasing. Kaya lang po, nagmamaoy po kasi si Sir eh. Ayaw magpalapit sa kahit na sino. Pangalan niyo po ang sinasambit niya. Seryosong sagot ni Manang sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. Kailan pa natutong magmaoy ni Jake kung lasing ito? Ang alam ko, kapag nakainom ito, pagkatapos nitong punasan, natutulog lang ito eh. Madam, alam po naming hiwalay na kayo ni Sir Jake kaya lang po, nag-aalala kami sa kanya. Paano na lang po kung ano ang mangyari sa kanya? Baka po kasi mapaano si Sir lalo na po at lasing na lasing siya. Pilit po siyang bumabangon ng kama kasi hahanapin daw po kayo. Baka po kasi sa kakapilit niyang maglakad, madapa siya. Mabagok ang ulo at mapahamak. Muling wika ni Manang. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Grabe naman itong si Manang. Grabe naman kung mag-isip. Masyadong advance. Ano po ang maitutulong ko, Manang? Nagtataka kong tanong dito, gusto niyo po bang puntahan ko siya? Na ako ang mag-aasikaso sa kanya, dagdag ko pa. Napansin ko namang alanganing tumango si Manang. Well, ano pa ba ang ini-expect ko? Alam kong ito ang dahilan kung bakit nandito ito ngayon sa harapan ko. Heist, ano ba naman ito?
Ano ba ang nakain ni Jake at bakit ito naglasing? Nananahimik ako eh. Okay. Sige po, ready nyo na lang po ang maligamam na tubig at malinis na towel. Ako na ang magpupunas sa kanya para makatulog siya. Seryosong bigkas ko. Naku, thank you, madam. Thank you po. Sagot nito sa akin at mabilis nang naglakad paalis. Wala na akong nagawa pa kundi ang pumasok na lang ulit ng bahay. Maliit na bagay lang naman ang gagawin ko eh. Pupunasan ko lang naman si Jake dahil lasing. Hindi naman ito ang unang beses na gagawin ko ito dahil noong mag-asawa pa kami, ito naman palagi ang ginagawa ko eh. Ako ang nag-aasikaso dito sa tuwing nalalasing ito. Pagkatapos naman itong mapunasan, sure naman akong matutulog lang din naman si Jake eh. Bago ako dumiretso ng kwarto namin ni Jake, dinaanan ko muna ang anak naming si Jana sa silid. Mahimbing pa rin itong natutulog kaya naman hinayaan ko na. Pagdating ko ng silid namin ni Jake, nadatnan ko si Manang sa may pintuan. Hawak na nito ang isang palanggana na mailaman na maligamam na tubig at isang malinis na face towel. Ano po ang ginawa niyo dito? Ipasok niyo po iyan sa loob, Manang. Nagtataka kung wika dito. Hindi ko maintindihan itong si Manang. Gayet ba parang natatakot ito? Hindi naman dating ganito eh. Nako, hindi po pwede, madam. Baka po kasi magalit si sir. Simula po kasi noong nawala kayo, mahigpit niya na pong ipinagbabawal ang kahit na sino na pumasok sa loob ng kwarto niyo, madam. Seryosong wika ni Manang. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Kailan pa naging maselan si Jake? Wala na akong nagawa pa kundi kunin dito ang hawak nitong gagamitin ko para mapunasan si Jake. Okay, sige po ako na ang bahala sa kanya, Manang. Magpahinga na po kayo. Seryosong wika ko dito. Tumango naman ito at mabilis nang naglakad paalis. Nang ako na lang mag-isa, nagpa siya na akong tuluyang pumasok ng kwarto. Nadatnan ko si Jake na nakahiga ng kama. Tulog pero nang tuluyan na akong makapasok sa loob ng silid at naisara ang pintuan, bigla na lang itong nagising at nagsalita.